Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang mga ka-TNK, kayo ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para po sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa women empowerment, MULAP at gender and development. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Magandang hapon din, syempre, Miss Sharon. Magandang hapon din po sa lahat ng manonood at patuloy pa rin tayong napapakinggan ng ating mga tagapakinig o ka-TNK sa Radio Magazine 1278 tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan po ng replay natin sa Radio Pilipinas 1 tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Afford the Box. Okay, kamusta ka, Miss Honey? Kumusta ang nakaraang weekend mo? Ayan, mabuti naman, Miss Sharon. At medyo naging long weekend nga po, no, nung nakaraang weekend. Dahil bukod sa Mother's Day noong Sunday, ay naganap rin ang Halalan 2025. Yes. Kung saan nga po, nabigyan tayo ang lahat ng pagkakataon na pumili ng ating mga susunod na national at local leaders. That's true, no, Miss Honey? At ilang araw matapos ang eleksyon noong May 12, 2025, ay ating ang nalaman yung ilang mga nanalong local leaders. Diba? Mas nauna kasi... may proclamation na. Pero hindi ibig sabihin ito na tapos na, no, yung ating mga tungkulin, mga ka-TNK, bagamat hindi lahat ng resulta ay naaayon nga dun sa pinili natin o binoto nating kandidato, ay mayroon pa rin tayong responsibilidad na magbantay sa ating mga leader. Kung talaga bang nagagampanan nila yung maayos yung mga sinumpaan nilang tungkulin. I agree, Miss Honey. Kaya naman, mga ka-TNK, patuloy tayong makiisa upang magkaroon ng isang maunlad na bansa. At isa pa, Miss Sharon, one of the things that we should focus nga ay on how will our elected officials treat the marginalized sectors of our society. At syempre, kasama dyan yung kababaihan. Yes. Sa TNK last week, nung wala ako, no, na nakita natin kung gaano ka-vigilant ang mga botante in pointing out kapag may mga discriminatory remarks ang mga kandidato sa laban sa mga kababaihan. Kaya sana our new set of leaders ay kapwa nating God advocates who champion gender equality and women empowerment. Kumbaga ay inclusive, wala pang pinipili. And syempre, Miss Sharon, no, ako personally, I'm hoping na ganyan nga yung mangyayari because I believe na yung progress natin as a nation is also measured by the empowerment of our women. Correct. Kasi 'di ba, women comprise half of our population. Ibig sabihin, kalahati rin sila ng potential ng ating bansa, no, na umunlad. Yes. At syempre ang mga lalaki, kailangan nila ng katuwang at yun ay mga kababaihan. Kumbaga, masasabi nating maunlad ang isang bayan kung ang mga kababaihan dito sa ating bansa ay maituturing na maunlad ang kabuhayan. Ganun ba yon, Miss Honey? I agree, Miss Sharon. Ganun nga siya. Dapat hindi na pag-iiwanan, walang na pag-iiwanan. Pag pinag-uusapan natin ang kaunlaran. At ganoon din, Miss Sharon, no, pwede rin i-connect natin yan pag sa usapin ng ng kalusugan. Kasi nagkataon, no, yung ating month of May ay tinatawag din na Women's Health Month. Wow. Sabi nga, 'di ba? Pwede ring i-connect yung health
kasi nga 'di ba yung healthy nation fundamentally comprises healthy individuals, and that Yes. includes syempre yung mga healthy na kababaihan. Yes, it makes sense, no, Miss Honey? Lalo ngayong buwan ay ipinagdiriwang natin ang women's, yun nga yun nasabi mo, yung Women's Health Month. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat nating pag-usapan when it comes to women's health? Ano ba yung ating topic today? Ang dami nating pag sinabing women's health. Pero siguro, Miss Sharon, we can start by talking about yung isa sa mga common health problems na kinakaharap nga po ng kababaihan. At ito po yung cervical cancer. Yes. Magandang suggestion yan, Miss Honey, dahil for sure, maraming mga ka-TNK natin ang nakaka-relate sa topic na yan. Yan, tamang-tama, Miss Sharon, kasi yung episode natin ngayon ay may kinalaman diyan sa sa topic niyan, and including nga rin yung topic natin doon sa ating hashtag Say sa TNK ay related din po sa cervical cancer. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Ka-TNK, alam ba ninyo na ang cervical cancer ang second leading cause of cancer among Filipino women? At dahil dyan, ito ang hashtag Say sa TNK question for the week natin. Ano-ano ba ang tingin ninyo ang dapat pang gawin ng gobyerno para maging cervical cancer-free ang ating bansa? Comment na po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-4814. Ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ayan, makisali na nga po sa talakayan natin mga ka-TNK, at para mas bigyang linaw pa nga yung episode natin ngayon na pinamagatang Towards Cervical Cancer-Free Future for All Filipinas, may makakasama tayo. Pero maya-maya po yan, bibitinin muna namin kayo. Maya-maya po yan, matapos lamang po ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Dear me, do not take HPV lightly. Life happens, but cervical cancer doesn't have to. You can prevent this. Consult your doctor about HPV vaccination and cervical screening. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Alang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya.
po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At kasama nga natin ngayong hapon, live, via Zoom, si Dr. Mary Ann Galang Escalona, Medical Affairs Lead ng Global Medical Affairs mula sa MSD Philippines. Magandang hapon, Doc Maan. Yan. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Sa inyo, Ma'am Sharon and Ma'am Honey. Yes. Sa Davao, may mga murang Polyclat. Doc Maan, umpisahan na po natin yung ating discussion ngayong hapon. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon na makasama po sa Tinig ng Kababaihan. According po sa Presidential Proclamation 368 nilabas noong April 30, 2003, ang buwan ng Mayo ay tinaguri ang Cervical Cancer Consciousness Month. Dito po sa TNK, we have been dedicated an annual episode para po pag-usapan itong topic na ito. Siguro po, ngayong hapon, ang una po naming tanong sa inyo, para sa kaalaman po ng mga bago nating listeners at mga ka-TNK, ano po ba yung cervical cancer at bakit po mahalaga na maging conscious yung ating mga ka-TNK tungkol dito? And ano po ba yung karaniwang nagiging sanhi ng ganitong sakit? Okay. So, thank you po sa tanong na yan, no? So, totoo po na 22 years ago, so imaginein po natin 22 years ago, naproklama po ng ating gobyerno ang Cervical Cancer Consciousness Month. Kasi nga po, dumadami ang kaso ng cervical cancer sa Pilipinas. So, isa po itong uri ng cancer na nakakaapekto sa kwelyo ng matres ng babae. So, very specific po, no? Ito ay very special na cancer kasi para sa babae lamang po. Bago ko po i-discuss kung ano ang cervical cancer at kung ano ang nagkakos nito, sisiguraduhin ko lang po na alam po nating mga babae kung nasan ang cervix o yung tinatawag pong kwelyo ng matres. So, hindi po ako masyadong ready pero meron po akong props. So, tingnan ko lang po kung makikita nyo po. Okay. Ayan. So, ito yung katawan ng babae. So, ito ulo, tapos yung dibdib, bandang gitna, tiyan, at dito po sa pinakababa sa may puson, nandyan po yung ating female reproductive system. Ngayon, mahirap makita, kaya enlarge po natin ng konti. Okay. Doon po sa loob ng puson ng isang babae, ayan po yung ating ito po kasi yung matres o tinatawag pong bahay bata, no? Sa Tagalog. Sa pagitan po ng puwerta at ng matres, ayun pong kwelyo ng matres o cervix. So ito po, itong maliit na bahagi po na ito ng katawan ng babae ay isa po sa pinaka nagdadala ng hirap at sakit, no? Ng isang uri ng cancer sa ating mga kababaihan, let alone sa ating pong mga Pilipina. So ano po ba ang cervical cancer? So tulad ng aking nabanggit, ito ay cancer o nagkakaroon po ng mga abnormal na cells o tissue na tumutubo po sa bahagi na yan ng katawan ng babae, kwelyo ng matres. So sa taas lang po siya ng puwerta. Kapag ang cervix o ang kwelyo ng matres ay normal, so kapag nag-examine po yung inyong mga OB/GYN, yung inyo pong mga midwife, yung inyo pong paboritong healthcare professional, ang makikita po nila sa cervix normal ay napakakinis, napakaganda. So ganito po yung kanyang itsura, no? So, hindi masyadong malinaw pero yan po, no? Napakakinis. Kapag nagkaroon po ng cervical cancer, madedegrade po yung tissue, magiging ganito. So, paumanhin po kung nanananghalian pa po, nagle-late lunch po ang ating mga kaibigan po, na mga kababaihan lalo na. Pero yan po. So, parang nagiging disintegrated na po. Nasisira yung structure po ng kwelyo ng matres. At hindi lamang po yon, marami pong nararamdaman yung mga babae na nagkakaroon po ng cervical cancer. Tulad ng sakit habang nakikipagtalik o kahit wala naman pong ginagawa. Minsan masakit lang talaga yung balakang, masakit yung likod,
may discharge, may lumalabas sa puwerta ng babae, minsan may dugo, o nangihina. So yun, marami pong pwedeng sintomas. Pero tapos may masangsang na amoy na pwede pong lumabas sa puwerta ng babae. At maliban po doon, kapag late na ang pagdadiagnose sa cervical cancer o late na po nalaman dahil po maraming pinagkakaabalahan, hindi nakakapagbigay ng panahon upang makapagpa-check up, yung pong cancer sa kwelyo ng matres ay pwede pong kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan na katabi niya. Sa pantog, sa puwet, sa bituka. So yun po ang pwedeng mangyari. Ngayon, ano po ba ang nagiging cause? Ano ang nagiging sanhi ng cervical cancer? So ang nagiging sanhi po ng cervical cancer, ito po ay nagsisimula sa isang virus. So mantakin po natin, no, meron palang cancer na nagsisimula sa isang virus. So ito po ay tinatawag na human papilloma virus. Kamag-anak po ng virus na ito, yung mga nagkukos po ng kulugo. So kung may mga warts po tayo na dinadala sa derma at kinokoterize, kamag-anak po niya to. Pero tulad ng maybe ibang kamag-anak, medyo mabagsik po itong klase ng kamag-anak na to kasi nga po nagkukos ng cancer. So hindi po lahat ng virus na HPV na nagiging cause ng kulugo ay nagkukos ng cancer. Pero ito po kapag dumapo sa ating reproductive system, lalo na sa babae, sa kwelyo ng matres ng babae, after mga 10, 15 years, 20 years, pwede pong makakita na ng mga senyales ng cancer. So, yun po. So, ibig sabihin, Dok, follow-up question lang po dun, Dok. So, kung ang sanhi po niya ay virus, ibig sabihin po, nakakahawa po ito. Yes po, tama po yun. So, nakakahawa po ang virus na to kapag nakipagtalik o intimate skin-to-skin contact. Yun po. So, sexually transmitted po siya. Katulad ng HIV, yung nagkakos po ng AIDS. Okay. Doc, lagi na po nating naririnig sa mga medical experts na early detection is crucial. Ano po ba yung mga available na screening methods dito sa Pilipinas para sa cervical cancer? At gaano po kadalas dapat magpa-screen ang ating mga kababaihan? So, we're blessed to have the three kinds of tests dito po sa Pilipinas na available. So, yung una po is HPV DNA test, which is the gold standard po according to the World Health Organization. Yung pangalawa po ay pap smear. So, yung malamang narinig na po natin, lalo na po may mga annual physical exam, executive check-up, no? Ito po yung pap smear. Kumukuha ng sample sa puwerta ng babae, tapos i-check po sa ilalim ng microscope kung meron pong mga abnormal na cells. Yung isa po na una kong sinabi, yung HPV DNA test, mas advanced lang po siya na test kasi malalaman po kung anong klaseng human papilloma virus yung nakaapekto. At yung huli po, na karaniwan pong ginagamit sa ating mga probinsya, lalo na sa mga pang-gobyerno at pang-publikong mga programa ng local government units, yung visual inspection using acetic acid. So tama po yung narinig nyo, acetic acid. Ito po ay gumagamit ng suka. No? So, nilalagay po doon sa kwelyo ng matres. Kapag namuti po na iba yung kulay, kailangan pong i-refer at i-subject po sa mga susunod na test. So lahat po yan available sa Pilipinas sa iba't iba pong institusyon tulad ng ospital, klinika o minsan po sa mga health centers po natin sa barangay. Ayun. So lahat pala yung tatlong test ay available sa ating bansa, Ms. Sharon. Pero Doc, in this day and age, marami pa rin po kasing mga impormasyon na lumalabas about cervical cancer na hindi naman po totoo. So ano po ba yung mga common na misconception na dapat malaman ng ating mga TNK, para po hindi rin po sila kumbaga mabiktima ng mga maling impormasyon.
Opo. So tama po yan, no? Thank you for highlighting po na kailangan po validated, verified, trustworthy yung atin pong pinagkukunan ng impormasyon. So, mga naririnig ko po sa mga ilang pasyente, kapag halimbawa po hindi malinis ang underwear, pwedeng magkaroon ng cervical cancer. Hindi po yung totoo. Importante po ang hygiene sa ating mga babae, pero hindi po naman kapag halimbawa madumi, hindi po yun nakakakos ng cervical cancer. Pangalawa, kapag umihi po sa isang public na CR, no? Na restroom, kung halimbawa po na syempre nakaupo doon at padikit, hindi po nagkakos ng cervical cancer. Ito po karaniwan, narinig ko kapag medyo nakaalam na po, may mga certain cervical cancer awareness campaigns na po silang na-attendan. Ang karaniwan pong tanong, ano naman po ako? Stick to one. No? Stick to one. Napaka-loyal ko po na babae, na asawa. Isang lalaki lang po talaga ang aking minahal sa tanang buhay ko. So, hindi naman natin alam o kung naging monogamous din naman po yung lalaki na partner. So, kung halimbawa po sa isang relationship, yung partner ay nagkaroon na po ng ibang partner at ikaw ay naging pangalawa o pangatlo, nagkaroon na po ng multiple sexual partners, pwede pong yung HPV o yung human papilloma virus na akin pong nabanggit nung umpisa, ay pwede pong maipasa sa mga susunod na partner. So, yun po. Meron pa rin po akong ibang naririnig na kapag gumamit ng napkin na special, medyo mamahalin, ay makakaiwas po sa cervical cancer. Hindi po siya totoo. So, may mga paan po upang makaiwas sa cervical cancer na sadya pong pinag-aralan ng siyensya para talagang mapatunayan na ito po yung tamang paraan ng pag-iwas. Ayun. Kumbaga maraming myths pa lang no? Yes po. O kaya po yung mga halimbawa kailangan maghugas ng suka o kailangan po very special ang feminine wash. So hindi po 'yon nakakatulong sa pag-iwas sa cervical cancer. Talaga pong kumbaga direct contact, no? Kumbaga, yes po. Sexually transmitted infection. Ayun. Okay, sabi nga po ng ating mga survey, no, ang cervical cancer ang second leading cause ng cancer and pagkamatay ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. Ano po kaya ang nag-contribute sa statistics na ito? Maaari po ba ninyong ibahagi kung ano-ano po ang hakbang na ano-ano po yung mga hakbang pa na ginagawa to address po ito, ang cervical cancer? So, dahil po unang-una tayo po ay nasa isang madaming isla. So, may mga lugar po na minsan medyo malayo po siguro sa mga lugar kung saan sila pwedeng makapagpatest o napapagpaliban po. Kaya po minsan, ang pagpapatest po ng ating mga kababaihan nahuhuli. Dadating po yung time na masakit na po talaga yung puson o masakit na talaga kapag nakikipagtalik, may dugo na lumalabas sa puwerta, hindi na matiis, hindi na makalakad dahil sa sakit, tsaka lamang po makakapagpa-examine, no? Yun po yung isa sa nagko-contribute po na dahilan. Bakit dumadami po ang ating kababaihan na may cervical cancer? Kasi late po nalalaman. Kaya late na magagamot or too late for the treatment na nagiging kumbaga nagiging kino-comfort na lang po sa masama man pong sabihin o hindi man po magandang pakinggan, pero comfort care na lang po yung nabibigay kapag talagang terminal na po yung case. May mga iba naman pong rason na hindi nakakapunta sa regular screening. Halimbawa po sa atin po na mga kababaihan na nakakapagtrabaho, may access po sa screening tulad ng pap smear, kahit pap smear lang po, no? Hindi rin po nagiging regular.
Dahil nga po siguro sobrang busy natin ng mga babae, super women, multitasking, kaya napapag-isang tabi. Yung isa naman po na dahilan, sexual practices. So, pwedeng multiple sexual partners na hindi po na-screen o hindi din po nakapagpabakuna. Kaya marami pong bagay na, kumbaga, huli na, pupunta na po tayo doon sa gamutan or kailangan talagang ma-screen, ma-test. Pero pwede naman po palang maiwasan yung pagdami ng mga kaso ng cervical cancer kung nabakunahan po sana sila nung sila ay mas bata pa o bago po ma-expose sa virus po na atin pong nasabi na HPV. O kahit man po na-expose na, nagkaroon na po ng sexual contact, hindi naman po huli pa ang lahat. So, may chance pa pong magpabakuna. Basta po may access doon sa mga ospital, sa clinic kung saan po available ang bakuna po laban sa HPV. Doc, follow up lang po dun sa question. Ilang percentage po na yung gumagaling po ba ang cervical cancer kung maagang na-detect? Okay. Ano po yung percentage na pwedeng gumaling? Okay. So, 4 na stages po yung ating cervical cancer, no? 1, 2, 3, 4. Kapag stage 4, even at stage 4, ito po yung medyo kalat na, may 7% pa po na pwedeng gumaling o 5-year survival rate. Kapag stage 3, so medyo kalat pero hindi po kasing lawak ng pagkalat ng stage 4, nasa 35% survival. Stage 2, 65% po na 5-year survival. At yung confined lang po sa cervix, stage 1, 85%. At lalong-lalo na, halimbawa po, tulad nung nasabi natin, na-detect po ng maaga, nagpa-pap smear, nakita, tapos na-test na, hindi pa naman pala stage 1. Bago po mag-stage 1, pre-cervical cancer, 100% po yan. Na survival. Kaya importante po ang early screening, vaccination, at yung papakonsulta po talaga sa doktor. Okay. Follow up uli regarding vaccination. Pag nabakunahan ng anti-cervical cancer ang isang babae, 100% po ba siya na hindi na magkakaroon ng cervical cancer? Ganito po siya, no? Paliwanag ko po ng konti yung atin pong mga clinical trial base po kung gaano po ka-effective yung HPV vaccine, no? So base po sa pag-aaral, sa loob ng, ang pinakamatagal po natin ngayon nasa 14 years na po, no? Kumbaga long-term follow-up, pang matagalang follow-up po doon sa mga babae na unang nabakunahan po ng HPV vaccine. So far po, 95 to 99% po sa kanila ay hindi nag-develop ng cervical cancer or ng mga pre-cervical cancer lesions. So yun po ay base sa pag-aaral. So kung in summary, sa 14 years po na tinitingnan natin, pina-follow up natin itong mga pag-aaral ng bakuna, effective po siya 95 to 99%. Wow. Ayan. So, siguro, Miss Sharon, mga ka-TNK, medyo putulin lang natin saglit, no? Napag-usapan natin kanina, no? Kung ano nga ba yung cervical cancer, ano yung mga common misconceptions tungkol dito, no? At ano nga ba yung mga factor na nagko-contribute kung bakit ito ang pangalawa sa leading causes ng cancer dito sa Pilipinas. Maya-maya malamang po, mas pag-usapan pa natin, no? Naumpisahan natin ng konti, pero pag-usapan pa natin, paano nga bang maiwasan ang cervical cancer? Ano po yung treatment options kung sakaling meron na, and paano nga ba tayo makakatulong dun sa mga tao na meron ng ganitong condition, and ano rin po yung recommendations, no, para magkaroon nga po tayo ng isang cervical cancer free future dito sa Pilipinas. Maya-maya po yan pagbalik po ng ating programa. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Dear me,
Do not take HPV lightly. Life happens, but cervical cancer doesn't have to. You can prevent this. Consult your doctor about HPV vaccination and cervical screening. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Nakatutok pa rin po kayo sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ngayong hapon live via Zoom si Dr. Mary Ann Galang Escalona, Medical Affairs Lead ng Global Medical Affairs mula sa MSD Philippines. Para po ngayon sa ating talakayan para sa ating episode today, yung ating topic, Towards a Cervical Cancer-Free Future for All Filipinas. Dumako po tayo sa panglimang katanungan. Beyond screening po, Doc, ano po yung mga preventive, although na-mention nyo na po yung earlier, yung mga preventive na measures na pwedeng gawin, baka po meron pa pong ibang mga pwedeng gawin ng ating mga kababaihan upang maiwasan ng pagkakaroon ng cervical cancer? So actually po, marami naman na way to augment po kung paano maiiwasan o ma-prevent po ang cervical cancer. So una po, abstinence, letter A. Abstinence, iwas daw po sa sex, no? Lalo na yung sex po, multiple sexual partners, kumbaga. So, siguro po, mahirap din no? Para sa ilan pong miyembro ng ating komunidad, lalo na kung nasa committed relationship at may asawa. Pangalawa, kailangan po natin ng healthy lifestyle. Kasi po, na kakalaban po yung ating katawan sa virus po na ito, sa pagdami ng virus na ito sa ating katawan kung tayo po ay may regular exercise, nakakaiwas po sa smoking, sa alak, at kumakain po ng masustansyang pagkain. I think po lahat po ng cancer o lahat po ng sakit naiiwasan at nakaka-boost po yung immune system kapag tayo po ay may healthy lifestyle. Sunod po ay kailangan pong pwede pong gumamit din po ng mga barrier methods sa pakikipagtalik tulad ng condom. Pero yun nga lang po, kasi syempre sa condom limited lang yung pwedeng matakpan pag nakikipagtalik. So meron pa rin pong bahagi ng reproductive, yung balat ko, kumbaga po, no, nandun sa ari ng babae at lalaki, na pwede pong mag-transmit ng HPV. Kasi balat sa balat po ang pag-transfer ng human papilloma virus or HPV. At yung dalawa po na pinaka-importante na paraan upang po makaiwas sa HPV leading to cervical cancer ay pagbabakuna laban sa HPV. So gamit po ang HPV vaccine at yung early screening po, early and regular screening. So idagdag ko na lang din po kasi napag-usapan po natin yung screening kanina. Ang screening po ay pwedeng magsimula sa edad na 30 years old sa ating kababaihan.
Pero kung may HIV, halimbawa po, diagnosed with HIV, 25 years old para po sa people or women living with HIV. So yan po yung ating recommendation according to the OBGYN Society, the Philippine Obstetric and Gynecological Society of the Philippines, base din po sa rekomendasyon ng World Health Organization. So, So starting at 30 years old. 30 years old. Pero, Docs, yun yung dapat mag-umpisa na mag-screening. Pero yung, pag sinabi niyo pong regular screening, tuwing kailan po ba dapat nagpapa-pap smear? Yung pap smear po, kapag may finding po, halimbawa this year, kailangan next year po meron ulit. Ayun. Pero kapag normal po, after 3 years pa po yung next finding. So pag May walang mga instances finding, 3 po, years. no? Pag halimbawa po, maagang naging sexually active. Medyo hinaan ko lang po ng konti yung boses ko. Maaga pong naging sexually active. Tapos, maagang namulat kumbaga po sa mundo. No? Pwede pong maging mas maaga ang pag-screen kung sexually active po. Actually po, bago lumabas yung WHO recommendation ng mga 2019-2020 about yung 30 years old po, as early as 21 years old, basta sexually active, pwede na pong magpa-pap smear. Ang habol po kasi ng ating mga medical society tsaka ng World Health Organization, even po yung ating Department of Health, yung ating gobyerno ay maging cost-effective po yung ating mga screening methods. Kaya nag-designate po sila na base sa pag-aaral, 30 years old yung pinakamagandang simulan po ng screening. Okay. Doc, para po dun sa mga na-diagnose naman, dahil nagpapacheck no? Na-diagnose po na may cervical cancer, ano-ano po ba yung mga treatment options naman na available sa kanila? Okay po. So, blessed din po ang Pilipinas na may mga available po na treatment options po dito. So, after po ng screening, ang susunod po dyan na pag-check ay colposcopy. So, sisilipin po ng isang OBGYN yung itsura po ng kwelyo ng matres. So, kung ang halimbawa po, makita po niya ay hindi na ganito yung itsura, ganito na. So, yung susunod po dyan, depende po dun sa staging kung ano po yung treatment. So, pwede pong radiation, chemo, at immunotherapy. So, immunotherapy po yung pinakabago at pinaka-advance na according po sa mga studies, hindi din siya nakakalugas ng buhok. Kasi yun po yung karaniwang kinakatakot ng mga kababaihan na ang aking kagandahang buhok ay malulugas kapag ako po ay nag-treat laban sa cancer. So, yun po. May mga treatment options po na hindi naman po nakakalugas basta-basta ng buhok. So, radiation, chemo, and immunotherapy po. Okay. Ano po naman yung role na pwedeng gampanan ng mga kapamilya, kaibigan, at mahal sa buhay, and even the society in general para po maging support dito po sa mga na-diagnose na cervical cancer patients? So, kumbaga po, ang hihilingin ko, ang wish list ko po para doon po sa mga caregivers, family members who are, even friends, who are supporting women who are undergoing treatment, those who have cervical cancer, is be always present, hear them out, iwasan ang stigma. Kasi po, mahal magpagamot sa cervical cancer, masakit magpagamot sa cervical cancer, ng cervical cancer, kasi yung radiation po na sinasabi ko, hindi po yun basta sa labas ng katawan, yung pang-radiation po ay ipinapasok sa puwerta. So, masakit po yun. No? Masakit, magpagamot, mahal, magpagamot. Minsan, nakakaranas po sila ng stigma na, ay, cervical cancer, narinig ko, galing yan sa HPV. Ang HPV, sexually transmitted. Siguro, kasi ang daming pinagdaanan, no? Ang daming naging partner. Ayan kasi, kaya nagkaroon ng cervical cancer. Hindi po makakatulong na, kumbaga po pag-usapan pa, kailangan po talaga ng wholehearted support, a shoulder to lean on, a person who our women can depend on, and of course,
kung meron pong maitutulong financially, emotionally, mentally, spiritually, yun po ang kailangan po ng ating mga babae na may cervical cancer or even po yung naghihintay lang ng result po. Ano na kaya ang resulta ng aking biopsy? Yan po, talagang malaki po yung pinagdadaanan po nila. At hindi lang po sila, pati po yung kanilang mga anak, asawa, kamag-anak. Kasi pag may cancer po sa isang miyembro ng pamilya, parang buong pamilya may cancer. Ganun po kabigat ang sitwasyon. Okay. So napakahalaga nung sinabi ni Doc Maan Micharon, no, na yung iwasan yung stigma. Iwasan natin mang-judge. Correct. Wag judgmental sa ating mga... Kasi sabi nga ni Doc, pwede namang monogamous naman yung babae, pero what if yung partner niya? Diba? Yun yung. So, hindi lahat ay ganon. Kaya, yun, iwas-iwas sa pagiging judgmental. Ayan naman, Doc Maan, looking towards the future po, no, na sana maging cervical cancer-free na nga yung ating bansa. Ano po ba yung ano po ba yung mararecommend ninyo? Paano po bang maging cervical cancer-free ang Pilipinas? Okay. Ang World Health Organization at sa pakikipagtulungan po ng iba't ibang mga ahensya ng kalusugan tulad po ng ating Department of Health, sila po ay nagkakaisa laban sa cervical cancer. Meron po tayong tinatawag na 90-70-90 agenda. 90% po ng mga kababaihan bago dumating ng 15 anyos o 15 years old ay sana nawa mabakunahan ng HPV vaccine. Ito po ay may mga programa po actually ang gobyerno sa mga local government units kung saan pwede pong makuha na libre ang bakuna. At meron din pong available para dun sa mga medyo lumampas na po ng 15 years old at interested at kailangan pa rin pong magpabakuna, available din po siya sa inyong mga paboritong healthcare professional, even sa mga pharmacies po, makikita nyo po, pwedeng magpabakuna po laban sa HPV. Pangalawa, yung sinasabi ko pong 70% po sana ng mga kababaihan ay mag-undergo ng screening. Hindi naman po kailangan na yung sophisticated na test tulad ng HPV DNA test. Kahit lang po sana yung available ng mga malapit sa atin na pap smear at visual inspection using acetic acid o suka. Kung ito po ay available at binibigay ng libre ng inyong local government unit, kunin niyo po ito, ang chance na ito, at wag patagalin. Panghuli po, 90%, yung 90-70-90. So 90% sana mabakunahan, 70% ma-screen, at 90% sana ng ating mga kababaihan, especially during the early stage of cancer, mabigyan ng treatment. So yun po ang ating wish list, at wish list na actually ng World Health Organization at ang ating Department of Health, na sana ay mapuksa natin talaga ang cervical cancer dito sa Pilipinas. At take note, may mga bansa na po talaga na nagmo-move forward tulad ng Australia na malapit na sila na ma-eliminate nila ang cervical cancer. Ito po mga 2030 to 2034. Sa Pilipinas, kung kaya po natin, medyo late po kasi tayo nagkaroon ng pangmalawakang programa dahil nga po archipelago, mahirap, no? Kalat-kalat, 7,100 plus islands, may high tide or low tide pa po. Kaya medyo mahuhuli tayo ng konti, pero hopefully dadating din po tayo na cervical cancer free din ang Pilipinas. Yun ang sabi ni Doc Maan, puksain daw yung yun ang magandang puksaan, ang puksain natin ay cervical cancer, Micharon. Ayan. Regarding naman po, Doc, regarding dun sa observance po ng Cervical Cancer Awareness Month, ano po yung mga events or activities na related dito na gusto nyo pong i-promote? Okay. So, isi-share ko lang po, hindi lamang po yung galing po sa MST. Ang buong bansa po, buong Pilipinas, ay nagse-celebrate ng Cervical Cancer Awareness Month. We're on our 22nd year. So, alam ko po, sa iba't ibang hospital institutions, clinics, local government units, barangay, health centers, government hospitals, tingnan nyo po, malamang may mga anunsyo po na meron pong mga
vaccination, HPV vaccination. Meron po siguro ding mga screening. Meron pong mga awareness campaign sa inyo pong mga lugar. So, marami po yan. So, and of course, ito po, no? So, thank you very much. At pwede nyo pong pakinggan siguro yung replay later on. At isa pa po, galing naman po sa amin, bilang bahagi po ng advokasya ng MSD in the Philippines, magkakaroon din po kami ng Run Against Cervical Cancer. So ito po ay isang 3K and 5K run on May 25, medyo maaga lang po, 5 a.m. sa Parcal Mall sa Asiana, Parañaque. Pero bukod po doon, marami pong programa all over the country na hatid po sa inyo ng anyong mga advocates against cervical cancer. Yun po. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakala kanya. Dear me, do not take HPV lightly. Life happens, but cervical cancer doesn't have to. You can prevent this. Consult your doctor about HPV vaccination and cervical screening. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakala kanya. So, Doc Man, kanina tinanong po natin yung ating mga ka-TNK kung ano ba yung sa tingin nila pwede natin gawin o dapat pang gawin para nga po matugunan yung tungkol dito sa cervical cancer. Basahin lang po natin quickly yung mga insights ng ating mga ka-TNK. So, sabi po ni Christina Yambao, free vaccine, pap smear, and screening for women ages 25 and up. Tapos, information campaign on cervical cancer. Tapos, yung importance daw po ng vaccine and screening. Tapos, free or low-cost medication for early stages of cervical cancer. Tapos, trained health care workers on cervical cancer in health centers. So, lalo na sa rural area siguro, Miss Sharon, no? Agree po ako dyan. Sabi naman po ni Meredith Gregorio, ensure budget for cancer prevention programs. Number 1 po yun. Number 2, establish a monitoring and evaluation system to ensure effectivity of programs. Number 3, partnership with NGOs and private sector for funding, logistics, and health education. And number 4, support for research on data and effective interventions. Ba? Talagang 1, 2, 3, 4 pa suggestion. Sabi naman ni Rachel Leia Valo, sa tingin ko para maging cervical cancer free ang bansa, dapat magbigay ang gobyerno natin ng libreng HPV vaccine. Sabi ni Doc, meron daw doon sa mga kabataan, no? Mga bata. Yan, ikalat ang info campaigns para alam ng mga tao kung gaano ka-importante ito. And magkaroon daw po sana ng affordable at accessible na treatment
treatment para sa lahat ng Pilipino. Sabi naman ni Jonalyn Lagmay, pagsasagawa ng regular na screening, number 1 po yun. Number 2, pagpapalawak ng HPV vaccination. Number 3, pagpapalakas ng edukasyon at impormasyon. Number 4, pagpapabuti ng access sa healthcare. At number 5, suporta sa mga research at pag-aaral. Ayan, sabi naman po ni Ma'am LV Pakingan, masugid nating taga-subaybay ito Dapat po ay gawing affordable ang mga pangunahing medical na serbisyo tulad po nito. Correct. Kadalasan po kasi, di nila priority dahil sa presyo. Instead na magpa-check up sila, ibibili na lang ng pangangailangan ng pamilya. Usually, yan ang problema. Sabi ni Linda Himoldang Marcaida, damihan ng pagbibigay ng libreng vaccine, idagdag na ang lahat ng eligible ages 9 to 26. Napakaaga naman ng 9 years old, Male and female, hindi lang mga younger ages. Sabi naman po ni Noor Asmar Advocacy on the issue and provision of necessary medical services to cervical cancer patients. May gusto kong i-clarify kay Doc Maan, dun sa pati po ba lalaki dapat bakunahan ito? Dun sa sagot po ni Ma'am Linda kanina. Yes, pwede po. May tinatawag din po tayong gender-neutral vaccination. Bilang nire-represent din po ng TNK is gender equity. Lahat po, actually, pwede po. Indicated po ang bakuna. Approved po yan ng FDA Philippines na ang bakuna po natin starting at 9 years old. May bakuna po na pwedeng bakunahan 9 years and above, both male and female. So, pwede po yan. So, hindi lang pero yung sa gobyerno po, 9 to 14 years old, 2 doses, kasi sa school-based immunization po yun na program. Sa school. Pero yung sa school-based po, Ma'am Doc Maan, babae lang po yung binabakunahan nila. Yes po. Girls po. So, diba po, na-experience natin kasi diba nung COVID, talagang may priority cohort po talaga. Yun po yung inuuna. So, pero malay po natin, tiwala lang po tayo at magdasal, malay po natin talagang mag-expand naman po yung cohort na pwedeng bakunahan po laban sa HPV at cervical cancer. At yung mga medyo mas nakaluwag-luwag naman sa buhay, kahit na kalalakihan pala, ay pwedeng magpabakuna nito. So, yes, punta lang kasi sa mga po, ang transmission ng HPV ay two-way. Babae to lalaki at lalaki to babae. Ayun. Bali po hindi naapektuhan ng lalaki, Kumbaga siya lang yung... Naapektuhan po. Pwede rin siyang magkaroon. Actually po, ang HPV, madagdag ko lang po, hindi lang po cervical cancer ang nagiging result, Pag hindi po naiwasan, pwede rin pong mag-lead sa cancer ng ari ng lalaki, cancer ng puwet, cancer ng puwerta, cancer, even po yung head and neck, yung throat cancers po, pwede rin po yan dahil sa HPV. So, pati po lalaki, pwede pong maapektuhan ng cancer dahil sa HPV. Kaya, sila din po ay binabakunahan. Laban kasi nga, siya, HPV. Laban sa HPV yung vaccine. Hindi naman siya specific sa cervical cancer lang. Correct. Ayun. Okay. Any last words po para sa audience natin? At medyo mauubusan na tayo ng time, Doktora. Yes po. So, napakagandang diskusyon po ito. So, ang message ko po, number 1, may bakuna po laban sa HPV at cervical cancer starting at 9 years old. Kung ito po ay available sa inyong vicinity, sa inyong local government unit, lalo na po sa school-based immunization, go ahead and avail of that vaccine. Pero kung hindi naman po available and you have access to hospitals, clinics, with your healthcare professionals in pharmacies, it's a very good investment for your future. So, mahal magkasakit, mahal magka-cancer, dahil meron pong bakuna na at least makakaiwas po sa ito pong cancer dahil sa HPV, get that vaccine. Second, get screened. Get screened. Early screening is key to early treatment and maiwasan po natin na lumala yung cervical cancer. At lastly, lagi pong may pag-asa kahit po meron na pong cervical cancer na na-detect. Kung meron naman din po tayong access, so salamat po sa mga nagbigay ng comment or insight na sana lumawak din po yung ating access at budget po para sa cancer treatment.
So isa din po yan sa aming mga advokasya. So yun po, laging may pag-asa, laging may hope po kahit po na-diagnose na ng cervical cancer. Very well said po. Muli you. maraming salamat po sa ating guest na si Dr. Mary Ann Galang Escalona, Thank you din po. Medical Affairs Lead ng Global Medical Affairs mula sa MSD Philippines. Thank you po sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon dito po Salamat sa po. ating Thank you, Doc. programa. Ayan. Thank you po. Okay, at Ayan, Miss naku, Sharon. thank you rin sa magpasalamat na tayo sa ating mga nakatuwang dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan mula po sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Amparo Sanga at mga production personnel na katuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula naman sa Philippine Commission on Women, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama po natin dito sa studio and nakamonitor din sa atin online and on air. Yes. At syempre, salamat sa'yo. Maraming salamat Miss Sharon. din, Ms. Honey. At maraming salamat po sa bumubuo ng ating ng MSD Philippines na pinaunlakan po nila yung aming invitation para mag-guest. Ayan, you can rest assured na kami po sa PCW, dito po sa Tinig ng Kababaihan, at sa ang buong Philippine government ay katuwang ninyo towards a cervical cancer-free future for all Filipinos. And for now, paalam na muna mga ka-TNK, magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di mata.